Beni Abante ng Baptist Church, ikini-question kung ilang boto daw ang naibigay ng mga DDS vloggers, DDS trolls, DDS supporters dito kay Tatay Digong nung nakaraang eleksyon kumpara daw sa kanyang 6,000 churches sa buong mundo dito sa Baptist Church communities. Magandang araw mga kababayan. Matapos itong Quadcom hearing sa pagdinig sa War on Drugs ni Tatay Digong, kasama itong mga Quadcom mga kababayan, abay, itong si Pastor Beni Abante mga kababayan ay binatikos, binatikos ng mga netizen mga kababayan. Hindi lang po netizen, pati ang Baptist community, mga kababayan. O eto na. Kasi naman itong si Beni Abante, mga kababayan, abay, buhat bangko po. No? Sinabi lang naman niya kahapon doon sa hearing, mga kababayan, na tinabagay siya lang naman daw ang isa sa nagpapanalo, no, sa Baptist Church o Baptist community. Mantakin yung ipinagmayabang pa niya na meron siyang 6,000 churches in the whole world, mga kababayan. Matapos na sinabi ni Beni Abante, ay mayroon ba siyang binitawan na mga Bible verses, mga kababayan, na kung saan ito naman ay hindi ikinatuwa ng mga Baptist communities, mga kababayan, patungkol dyan sa kanyang mga sinasabi. Kasi nga mga kabayan, para bang namuiboy na siya. Para bang sinabi niya, kung hindi dahil sa kanya, hindi mananalo o makakuha ng libu-libong boto ito si Rodrigo Duterte noong nakaraang eleksyon. Sinabi niya pa nga, suportado niya si Tatay Digong. Nandun na tayo, Mr. Abante. Pero doon sa sinabi mong parang ikaw o ikinumpara mo na kesyo tinitira ka ng mga trolls, sa mga DDS supporters, DDS vloggers, ikini-question mo pa sa hearing kahapon na ilan ba ang naibibigay na boto ng mga trolls, mga bashers, mga DDS supporters. Para yun ang gusto mong iparating. Mga solid Duterte. Ikini-question mo pa kung ilan ang mga nakuwang boto sa mga solid DDS supporters o Duterte Nation. Mantakin mo yun. Nasaan pag-iisip mo? Kawawa itong si Abante. Kaya binatikos talaga sa ngayon ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalong na itong mga Baptist community, kasi i-question mo kung ilan ang naibigay ng mga boto ng mga solid Duterte supporters. Hindi ka ba nahiya niyan? Na 6,000 churches yung sinasabi mo, mahiya ka naman doon sa mga Baptist communities. Eto na nga mga kabayan, dahil dyan sa sinabi niya, ayan tuloy, nagbuntungang galit itong mga Baptist community na kung saan, eto may nabasa tayong open letter, mga kabayan. Eto na, Beni Abante dahil sa kagagawan mo, paipa ka kasi sa Kongreso, sa Quadcom na yan, gusto mong ibida ang sarili mo na magaling ka. Ikaw yung pastor na nagbigay ng boto kay Tatay Digong. Samantalang dito sa open letter mo, bayan, basahin natin, marami ang ikinakahiya itong si Beni Abante, mga bayan. Ito, kuha natin kay Tio Moreno Tio Moreno ng Fundamental Baptist. Basahin natin, mga bayan, sobrang, ikinakahiya niya itong pastor na to. Open letter to Bishop Beni Abante. Ang sabi dito, nakasaad, stop using the name of the Baptist Church and its members as if you were the reason we voted for former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan na, sinoplak ka na. Huwag mo kasing ipagmayabang na para bang ikaw yung bida na kung saan walang sariling pag-iisip o hindi marunong magboto o bumoto itong mga Baptist community. Gusto mong palabasin na dahil sa iyo,
lahat ng Baptist ay bumoto. Ganun ba? Ito tuloy tayo. We are embarrassed by how you misuse Bible verses during the Quadcom hearing. Di ba? The real question is, do you even apply those verses to your own life? Di ba? Kasi naman itong si Benabante, no? Magaling kasi itong magsalita. Buydila nga di ba? Buydila, mga kabayan. My family and I, along with many others, voted because of our love and trust for President Rodrigo Roa Duterte, not because of you and your words. Ayan, grabe mga kabayan, ha? Ito ang sabi, open letter sa iyo to, Mr. Abante, kasi ang galing mo dyan sa Quadcom, kung ano-ano mga pinagtatalak mo dyan, sinasabi mo pang, yung iba hindi marunong mag-Tagalog, ikaw marunong kang mag-English, gusto mo mag-English, pabida talaga itong si Abante, no? Our faith is in the Lord, not in your self-righteousness. So don't act like you're always right. Tama naman, di ba? Napansin talaga yan ng mga netizen at saka yung mga Baptist communities na itong pastor na to, walay batasan ba, no? Ang gusto niya, siya lang palagi yung tama, siya yung pakikinggan. Ganun talaga yung mga tuwad kong, kagaya ni Paduano, parehas lang sila. Same feather, flocks together. Please stop being a hypocrite. Ayun na. Masakit ba, Benny Abante? Wag nyo kasing idamay-damay yung simbahan. Kasi hindi naman simbahan yung issue dyan. Ang issue natin dyan, kung paano mo i-question ang war on drugs. Itong kasulukuyan nangyayari sa bansa natin. Mantakin nyo, kababayan, itong taong ito, hindi ko alam kung ano yung ipinaglalaban. Ito ipinaglalaban niya. Sinabi niya nga doon sa hearing na sang-ayon daw siya doon sa war on drugs si Tatay Digong. Tapos kalaunan, ang sabi niya, nangako kang 6 months lang mauubos ang war on drugs. Pero bakit? Natapos na lang yung termino mo. Hindi mo naubos yung mga involved sa droga. Hanggang ngayon, nandyan pa din. Abay, bubo pala to no? Sinabi na ni Tatay Digong na within 6 months, tatapusin. Siyempre, ikaw ba naman hindi mo naman alam na ganun pala katalamak na ang droga sa bansa natin. Yun ay estilo ni Tatay Digong para itong mga drug addict na to, itong mga drogista, matakot. Tapos ngayon, i-question mo pa na hanggang ngayon, nandyan pa yung mga drug lords, drug addict o pusher. Bakit hindi mo tanungin yung amo mo? Anong nagawa niya ngayon sa bansa natin patungkol sa war on drugs? Meron bang war on drugs na nangyayari? Yun ang tanong natin. Kasi madali lang naman, madali lang mamili, madali mo lang i-differentiate kung saan ka ba papanig. Dito para sa bayan, para sa mga mamamayan, para sa mga batang bagong sibol, para sa mga future, sa mga next generation natin ng mga kabataan. Versus dito, sa mga drug addict, drug pusher, sa mga nagbebenta ng mga, at kung ano-ano pa mga illegal. Di ba, madali lang naman, Mr. Benny Abante, pero bakit buhat bangko mo? Napagabay, nagsisisi ka na para bang ikaw yung dahilan kaya bumoto itong mga Baptist communities dahil sa iyo? Wow, kapal ng mukha, no? Tingnan mo yung sinabi yung open letter dito, we are ashamed on you, Mr. Abante. Diba? Masakit po ba, Mr. Abante? Yan ang napapala dahil one-sided kayo mag-isip. Puro kayo lahat dyan, script lang. Mantakin nyo yun, na kaya pa nilang magkwento ng, Trillanes, huwag kang mag-ano dito. May mga pag-ganon-ganon pa. Tapos yung iisa chairman ng Quadcom Committee, sasabihin, ang next ang pangalan, ito si ganyan, bla bla bla, yung pangalan ninyo, para bang naka-in order talaga, baka siguro para hindi magkalituhan sa kanilang script, mga babayan. Di ba? Matakid yun. Ang ganda talaga ng pagkagawa nila.
Tapos, kunwari, may magsasabi na, pass mo na ako, Mr. Chairman, yung oras ko, ipapasok ko sa isang kaibigan natin, kasamahan nating congressman. Aba, may mga pa ganun pa, no? Ibang klase din yung effects nila, no? O, diba? Huwag nyo kasing lokohin ang taong bayan. Hindi ninyo maisahan, Mr. Abante. Ha? Tapos sasabihin mo sa hearing na sinisiraan ang reputasyon mo. Eh bakit? Ha? Nasabaan ka ba panig? Akala ko ba panig ka sa war on drugs? Pero bakit napaka one-sided ninyo? Ang iniimbestigahan nyo lang, yung mga namamatay sa yung sinasabi ninyong inosente sa war on drugs. How about doon sa maraming namatay na mga inosente talaga dahil sa mga droga na yan at mga drogista na nangyayari sa bansa natin. Kayo na po ang humusga, mga kababayan. Yung mga ano dyan, huwag nyo na iboto yan. Ilaglag nyo na yan sa party list. Walang mangyari sa bansa natin. Akala kasi ng pastor na to, siya na ang pinakamagaling. Kasi kesyo, porke pastor siya, magmamayabang buhat bangko. Hanggang dito na lang, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat.